Kakatapos nga lang namin mag-shoot ng EASL Final 4 sa Cebu. At ito ang gamit ko na lens. Ang Tamron 70-180 G2. Number one, build quality. Mas gusto ko yung build nito, yung material na ginamit nila dito compared dun sa G1 na medyo plasticky. Mas mabigat na siya, kaya mas stable yung shot ko compared sa G1. And ito, meron na rin siyang image stabilization. Katulad ng G1, nag-extend pa rin yung barrel niya. Pero ito, mas maganda na yung rubber na material na ginamit nila. Hindi na to yung katulad ng G1 na lumuluwag tapos nawawala yung dikit. So I use this hood. Ginagamit ko to kapag nag-shoot ako ng basketball, nag-shoot ako ng any sports na alam ko na risky yung position ko. Protection siya actually for yung mga bola na tatama sa'yo. Kaya okay siya. Isa rin pala sa nagustuhan ko sa lens na to is maigsi yung twist barrel niya. So kung may kailangan ka ng i-zoom, mas mabilis mong maabot yung max zoom niya. Another thing is yung zoom orientation niya na katulad ng mga Sony lenses. So kung manggagaling ka sa Sony lens tapos magpapalit ka ng Tamron lens, yung muscle memory mo pareho na clockwise din. Pagdating sa size, okay din naman to dahil hindi siya kasing laki ng Sony G Master 70-200. So ito, kasya pa sa bag ko and kaya ko pa maglagay ng mga iba pang mga gamit. Like I said, sa mga previous video ko, hindi naman deal breaker for me yung 20mm difference nung 70-180 at yung 70-200 G Master lens. Hindi na ako compromise yung focus niya, hindi na ako compromise yung quality niya. Okay yung sharpness niya, very good yung focusing niya. Na-try ko na rin siya outdoor habang umuulan, although hindi naman ganun ka-heavy yung ulan. Meron si USB-C dito na open. Yun yung una ko worry na baka pag nabasa, masira. I can say na weather resistant siya. Mas mataas nga din pala yung presyo nito compared sa G1 and that's because of the added features. Yung build quality, yung customizable button, focusing, and lalo na yung image stabilization. But kung mas maliit pa rin yung budget nyo, pwede nyo pa rin namang itry yung G1 version nito. Ang isa sa naging challenge ko lang dito sa lens na to is mabagal siya mag-refocus. So for example, meron akong pinivideo na subject na may hawak ng bola and may mga dumaan na either referee or player and na out of focus. Yung pag-focus niya pabalik doon sa player na gusto kong i-shoot ay mabagal na parang cinematic. Hindi siya yung right away magre-refocus siya. Which is yun yung experience ko sa G1. But it's not something na madalas mangyari. Ang kinailangan ko lang gawin is in-adjust ko na lang yung speed ng autofocus sa camera. Para sa mga sports photographer at videographer na naghahanap ng alternative at hindi pa kayang bumili ng mga G Master lens, itong Tamron 70-180 ang magandang alternative. So yun, para sa inyo na gustong mag-try ng sports photography and videography, Tamron 70-180 ay isa sa mga lens na marirecommend ko. Peace!